usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Padayan ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan padayan mahimong kahayag. Busa pagmatlon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuha ang pagani sa iyang giisip na iyaha. Busa giingon, pagmatanan, pinatulgon. Tangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Daghan kanato ang gustong mag-usab sa kinabuhi, kagipulaan na sa pagpuyo sa kasalanan. Kanindot kung maabot kanimo kining maong desisyon. Kay kung ikaw anaa sa katarong, mao kini ang maghatag kanimo og peace of mind. Apan dili sayon ang paghatag og katumanan sa maong desisyon nga magbag-o. Daghan ang misuway apan napakyas. Kay human sa ilang paningkamot, ibalik man sa naandan. Ang bugtong magatabang nimo ni maong tinguha, ang Ginoo yun. Kay sa imong kaugalingon maglisod ka. Apan way imposible sa Ginoo. Mahimo niyang usbon ang imong kinabuhi ug bag-uhon pinaagi sa iyang grasya. Karon ni kining mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema, New Life. Sige na tagi na dito. Taway action. Ito tagwa-award so. Ini ka sa mga parakron. Wala na manulis. Asam ta kwarta ron? Kurog na kay kamuta ko. Kinahanglan tag-power. Parihas kita na bitaw. Parihas lang na nag-power. Isa man, nakabahala na kita ni. Ansay kita, nga dito masaktan. Go, salamat ka ba? May mong gido. Salamat eh. Siya bito'y nagsugo nga doawan ti kadiri. Di mo gud siya makaanhi. Nga naman? Pagkahibaw niya nga napriso ka, nag-uol kayong mama. Nasakit siya. Luoy kay siya sa tanan. Ano, kinsa may nagtiman ni mama? Aw, wag yun. May trabaho gud ko. Alex, wag ka na luis mong inahan. Imbis magtarong unta ka, nang snatch ka, nanulis ka, tanawa, nag-adis-adis hinuon ka. Mauna na resulta, napriso na ka. Naingunaan ni ko ani tungod sa salbayis ka kong amahan. Kung wak pa siya nibiya sa akong mama, di ta ko mo inani ron.
tarungon ng tanim mo imong kinabuhi. Kay wala kaya mahal. Nagbinuha ang hinuon ka. Gusto na. Mura na yung gyari diri para mga saban ako. May pagwala lang ganyan eh. Pasagdi ko nga madugta ako diri sa pesuan. Alex, ayaw pa na. Brad, inasara mo ka diri. Brad, giningaw ko sa mama. Nagdanggo ko gabi. Daw ko na kasi yan. Brad, gusto na ko magawas din eh. Gusto na ko magbago. Silbihan ako sa mama. Mahal ako si mama, Brad. Abi ni mo, Brad, nalipay kay kung imong gisulti karon nga nagtinguha ka nga magbago ka sa imong kinabuhi. Mahimo man ali mo. Ihatag ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kaniya nga mausap. Kini, Brad, pagampo sa rosaryo, usa mo makatabang ang mahal nga Birhen Maria. Kini, Brad, mao ni gabayan nga magbago ay imong kinabuhi. Dawaton ako sa Ginoo, Brad. Daghan di ko sa kriminal ko. Pero dawata, Brad, ayaw po pagkawa sa paglaom. Ang mga makasasa nga parihan nato, Brad. Mahal kayo sa Ginoo. Kita ang hinungdan, Brad. Ngano namatay siya sa krus. Aron kita maluwas. Sagpit na siya, Brad. Brad, gusto ko mong upisal. Tabangi ko. Ginoo ko. Ni ako sa imong atubangan. Nahibaw ko kung sa kukudautan. Nahibaw ko sa tanan ako mga sahab. Ikaw po'y nakupuyo ng kinabuhi. Maway kalina. Gusto na kong mag-usap. Tabangi ko. Pasaylo ako sa akong mga sahab. Hatagi kong bangong kinabuhi. Hatagi ko sa imong gugma ug kaluhi. Imanita akong istorya niyo, ha? Sabot mo? May, tanawa. Kisa na nga. Ano? Wala pag yun na piyangan na itong tuktok, no? Sana pera ka rin na. Dato kayo. Ako ni Kabaon. First, hindi na ako nagwata. Itago na ko. Itago na ko sa Ginoo. Bago mo rin sino? Bago mo rin sino ba? Oo lagi. Di mo sao? Bago na guys sino de? Sao to pa? Magbuwag na ta sa itong grupo? Manong niyaman ka? Ano sultihan mo? Namahal mo sa Ginoo. Bisan pa, ug kung sa inyong sa dool mo niya, kaya nagpapo to sa ninyo. Ha? Gusto na? Huwag aminaw ang imong istorya. Mura kang pari. Ipagtaan kayo na. Siya to. Ah! Di ba? Aw, dili ka. Aw, may kaligo lang nini mo.
Pagbalik naman sa Ginoo, Brad. Mahal din ang sa Ginoo. Mahal? Kasi mahal. Mahal sa Ginoo. Mahal ko sa Ginoo. Brad. Sa Juan 3, 1-3, kini atong mabasa. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo naginganlag Nicodemo na usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niya na miadto siya kang Hesus ug mingon kaniya, "Nasayod kami kay ikaw, usa ka magtutudlo na pinadala sa Dios. Walay magkahimo sa mga milagro kay mong ipangbuhat, gawas kon ang Dios paguban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw. Walay makakita sa ginharian sa Dios, gawas kon siya bataw pag-usap. May nungdanon yun di ay kayo sa usak kabinuman na siya mataw pag-usap. Kay sumala pa ni Jesus, kini ang ginganlan aron makakita ka sa ginharian sa Dios. Sa imong pagdawat sa Espiritu Santo o paghatag sa imong kinabuhi, kang Jesus, mabago-usap ang imong kinabuhi. Ug kung ang Espiritu Santo nga mo'y maghari sa imong kinabuhi, ano din ay magsugod ang kausaban sa imong pagkatao. Kay sa 2 Corintios 5:7 nag-ingon, kay bisan kinsa nga nahiusap kang Kristo, bag-o na siya kabinuhan. Ang daan niagi na o miabot na ang bago. Kadtong nangandoy o kausaban sa kinabuhi na kinanglan ni Jesus. Kay sa imong kaulimon lamang, dili mo magkabot ang imong gitinguhan. Pahariya siya sa imong kasing-kasing. Uguman ini, masinati mo ang gingon diha sa Gipadayan 21:5. Unya ang naglingkod sa trono mingon, "Gibago ko na ang tanan butang." Siya mingon sab kanako, "Isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod kayo." Usa mga igsoon, ayon na paglangan, ihatag imong kinabuhi kang Jesus. O pinagi sa mga gasa sa Espiritu Santo, ikaw mabago. O matuod ka kung kinabuhi mo ba'y katapusan. Na igsoon, nasulti ko naman ang tanan nga kung isusulti. Manamay ng meron na sukos. Alasulti na yung pagpadalain ng mga pagkatanan, pero sa baatong matubag tayo. Salamat. Shalom. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! May udto ka na itong tanan mga kaigsunan.
after how many weeks of absence, at least niya na ko. Kaya nang human naman ang ako mga commitment. No, so, kumplito kita karong hapuna. So, bro? Hi, Happy Easter! Happy Easter, Sister Cheryl. Happy Easter! Happy Easter sa tanan mga sukid din sa paghigmata. Laing usa ka oras ug tunga ang atong panag-uban karong hapuna ug atong pagatukyo ng atong pangandaman usab ang atong pagpaabot sa maabot nga Divine Mercy Sunday karong Domingo. Yes. Maayong ug malipayong fiesta sa pagkabanhaw kanatong tanan. Daghang salamat sa inyong pagpadayon kanamo sa makausap pa dinha sa inyong living room. Unsay tawagan ng Binisaya na? Sala or sala. Sa inyong sa inyong panimalay. Daghang kayong salamat sa inyong pagpadayon kanamo. Unya hinaot nga karong hapuna mag-ambitay na sadta sa ato ang mahitungod ni atong topic karong hapuna mao ang bag-ong kinabuhi, the renewing of the mind in Christ. Isus kanindot, no? Kay tungod kagahapong adlaw pagkanindot sa atong selebrasyon tungod kay on Easter Sunday, the Resurrection Sunday, dinha klaro gyud kaayo nga gibuntog sa atong Ginoong Hesukristo ang kamatayon ug ang sala. From darkness to light, mao na nga dramatic kaayo nga atong misa sa Easter Vigil, Brad, nga gikan sa kangitit pagnon yung tanang suga sa simbahan. Unya dayon gikan sa entrada sa simbahan naa dan didtoy kanang bonfire, a mini bonfire, ang kayo dayon dadon dito sa sod, no? From darkness to light. Ay kanindot, ay kay laliman ka og maglakaw ka kadiha sa kangit-ngit, di jud lalim, no? Imagine good og mulakaw kanya wa kay pananaw, paong tanan ang imong palibot, di ka kakita sa imong palibot, di jud lalim. Unya, and so Jesus Christ from darkness to light, oy kanindot yun unya, mao gyud nga ang atong kasing-kasing nagmaya, nagsadya, nagmalipayon tungod ni ining kadaugan ni Jesus nga gipakita dinha sa Easter Sunday. Victory over death and sin. Amen. Gani diri sa CCTN Oratory, Holy Family Oratory, doon na kitay duha ka adult baptisms. Oy, kanindot. During the Easter Vigil Mass. So, pagkanindot. So, nahimo na natong nabatasan, naandan, nga kada Easter Vigil Mass, doon na gyud tay adult baptism diri sa CCTN. Nindot magyug kaayo sad kay kining Easter Vigil Mass, doon naman sad tay renewal sa atong baptism. Mao na nga maingon na do you believe in Jesus Christ? Maingon na I do. O mituo ka ba? O mituo. O nya den sumpayan sa na brad, isalikway ba nimo ang sala? O isalikway. Diri lagi kay pag baptism sa katon duha ka buok, kay doon na may usa ka Koreana. Bata nga Koreana, mga siguro 9 to 10 years old tong Koreana. O gipabautismohan sa iyang papa na Koreano sab. Unya si Father Dondon ingon nga sige mao na siya tubag sa baptism. O kay ako ni pangutanon ang bunyagan ako karon, kamong tanan agi renewal ninyo. Apil mo og tubag sa akong pangutana. So mura sabi gibunyagan balik tanan. Oy kanindot. Unya kaning human na ang atong Easter Sunday celebration, but the renewing of the mind is continuing, magpadayon gyud gyapon, no? Unya dayon karong umaabot Domingo, nindot ka ang ato sad nga celebration kay mao kini ang fiesta sa Divine Mercy. O ang atong nanay, si Nanay Dayan Limchua, ang iyahang fasting nagpadayon hangtod pa sa umaabot Domingo, murag sa tibuok Cebu, murag sa nanay ra akong nailhan nga nagfasting up to Divine Mercy Sunday kay si tatay natapos man adtong Sabado. O pag Domingo ni kaon naman ig karne, gahapon ni kaon na ig karne sa tatay. Ikaw Brad, nos amang ka ni sugod og kaog karne?
Kung sa ko ni undang. murag nahagbong ka, no? Oo, nahagbong ko. Nahagbong ko, nasipiat ko. Ako sad, nahagbong sad ko. Nahagbong ko. Mga piyang. Napiang ka lang na mo. Napiang ka lang. Napiang sa kalag. Nahagbong, pero believe yung ko ni tatay o ni nanay kay Wagyod, no? Di Nagpadayon. kalipay sa kay nakong dako, Sister Cheryl, kay not by accident, but gi-invite me dito sa karkar ni Sister Malu Cañada. Ay, prima. So, salamat kay sa imong pag-imbitar namo dito sa karkar kay gusto niyang ma-witness namo ang procession on last Holy Wednesday. Unya tod man, nagpaabot me alas 5, nagsugod na, hantod ng ngit-ngitan. Uy, daghan man sa ko yung mga paryente dito nga doon na say karo. No, di ay. Nakauban na hinuon ko kay nagkita mi sa kong uyuan dito ko sa nga first degree cousin sa kong mama, ni uban na lang ko sa procession dito sa Karkar. The first time nga nitambong ko sa procession, unya nakakuyog pa dyan ko sa procession. Praise God. Hallelujah. So daghang kayong salamat sa ako ang uyuan na si Joe Tobias Jr. Junior. Salamat kayo, Cho. Pag-abi-abi ni mo, paghatag sa backgrounder na ako, may tungod sa history niya ng ato ang diha sa Karkar, no? Na especially during Holy Week, unya sa mga original nga mga pamilya nga taga-Karkar yun, na dunag yun sila'y karo kada usa. All 28 kakaro, 28 kakaro. Wow! That's a long procession, in other words. Oo. Pero kining bantayan, Brad, dilim sad ni maulahi gyud kay maong gyud na sila din ha. Gihatagan og dispensation nga the only place nga pwede mo kaog karne. Actually sa bantayan, I was also witness to that mga 2-3 years ago. Dito ko sa bantayan, unya 1800s pa nang ilaha dito nga mga karo. Ang mga imahe nila life size nga mga imahe nila dito. Very grand. Very grand. And we really saw the fervent devotion of many Cebuanos. I cannot say the whole Philippines, no, kay niaraman ko sa Cebu, pero nindot kaayo labi na pag Monday, Thursday nga ang mga tao ba kanang naghugup gyud nagbisita iglesia. Yes, unya nang umpisal taas kaayo ang linya dito sa Don Bosco Lawaan, no? Or I think all churches for that matter, taas kayo ang linya sa mga kumpisalan tungod gyud kay gusto gyud ang tao nga mahiuli ang kabubuton dito sa Dios. So daghan kay nang umpisal. Makapalipay kayo tan-awon, Sister Cheryl, nga bisan patuod sa mga hagit sa panahon karon, daghan gyapon kayo mga magtotoo. Daghan gyapon kayong naglaom gyapon sa Ginoo. Daghan gyapon nagmasalikon sa kaluoy sa Ginoo. Pero usahay lang makita nato ba nga dunay makita nato nga basig wala lang jud nila masabti pag-ayo. Kay doon na palagi manimbasis nga mag short pants lang. Kanang wala sa proper attire ba sa pagsimba. So kinilay, I think I learned that, Brad. Diha ko na nakatuni ang kanang proper attire mo na nga magilty yug ko. Sa una kay musur kong simbahan nga magpuruntong bata. Taas nga shorts pero kabaw ko nga murag putol yun nga karsones, no, bisag below the knee pa. Pero when I read about Abel and kanibang Cain and Abel nga story nga the kind of offering nga gihalad unya ang kanibitawong si Moses pag adto dito sa kuan kaning Mount Sinai unya ang mga tao ba mo distansya gyud unya duna gyud sila physical preparations, di sila pwede kaduol dito gani sa dito sila kutob sa tiilan sa bukid unya
kinahanglan silang manghugas, magpurify, magsakripisyo, una pa gani sila. Di gani pwedeng mo dool. Holy ground man to, di isad pwede nga, di magtiniil, kinahanglan take off your shoes or daghan bang mga rituals to keep themselves really clean. Mauna nga, og ato yung tanawon karon how lenient nga murag musud sa simbahan nga murag tog equal ang Ginoo bitaw. Doon na pagani ako nadunggan si Sister Cheryl nga pag Miyerkules pa lang, Huwebes, grabe na kayo ang traffic. No, niya doon ako'y kauban sa trabaho nga ni sakay og bus, minibus lang niya. Na nagyaw-yaw, perting pamalikas, ngano mong traffic nga na. Uy, kuan biya na, nag-procession mo. Uy, procession mo, sana sila, malangit na sila. Grabe dyan ko na kaistanan. Wad yun siya kaantos niya niya, ayaw pag-ingon ana. Mamoy, ginan ko siya sa driver ko nga, kanaog na lang, kung gusto ka, makabot tayo. Pakanaog na lang ko siya sa driver town, kay lahi naman kayo ang iyahang, lahi na kayong iyahang ang iyang aura, disposition atmosphere nga iyang gida, no? And to think that only happens once a year. Ako sa bitaw, gistoryante ka a while ago, Brad, nga nasagmuyo sad kay ko, dunay passion kung nakit-an ba. Unya ang passion ni Jesus, si Jesus nagkabiba sa krus, na naganto sa krus. Nindot na kay siya dito og kanang nagayang buhok taas jud nya nagputi siya kanang gown ana ang Jesus niya din kauman ga pingit yud siya nga nag-alsa sa cross niya didto sa unahan gitagayan bagbino hingdawat man unya nakaingon ko tingali pressure dito sa nagdunol sa bino nga kauban man gyud nila or kabarkada ka tingali ang nitunol sa bino, ni ino man sad sa bino, murabag kanang subo kay tan-awon bitaw nga kanay bitaw muda o papel ni Jesus, unya dili ba na bag-o sama sa atong dulas so gilanon karong hapuna diin makita ginato ang lead character nga nahimo gid siyang bag-o nya gitagayan siya nyan ingon jud siya nga dili na. Pero basig kwansis ang iyang pagtuato sis nga mao na to ang pag-ingon ni Jesus nga giuhaw ako kitagayan siya. Ino niya bino. Pero even then, that's no excuse. Kay that only shows the ignorance of the Bible. O niya kanang mahug yun og naay magtan-aw ba? Og naay magtan-aw, mahug og bugal-bugal bitaw. Brad, murag dili kaayo maayo tan-awon bitaw. Kay sa dito makita man nato nga dili siya nahimong maayong ehemplo. Unya nindot baka tan-awon kun ang Hesukristo nga gilansang hubog. I mean dili tingali na. Yaga na. Dili kaayo nindot tan-awon. Dili gyud nindot tan-awon, dili kay ingon dili kay maayo tan-awon, no? Ayaw sa jud pagkumpiyansa kung mohimo kaniya na. Kay di jud nato masayran ang mudangat unya ana nga consequence tungod sa imong pagyaga-yaga o pagbugal-bugal sa mga dili lang sa mga santos nga imahen kundi dili hastang sa mga fiesta o sa to mga kining kalihukan ba na balaan. Tinuod na. And so far sa ako nang gihisgutan kanimo, Brad, usara gyud kataw so far ang nida sa papel ni Jesus Christ nga tinuoray gyud niya ang internalization niya sa maong papel iyahag yung gitinuod gitan-aw gyud niya unsa man gyud niya ang kinabuhi ni Kristo niya unsaon man ako pag-act out sa kinabuhi ni Kristo kay dito sa iyang pag-act out daghan kaayong miracles na hitabo ni ining Passion of the Christ nga movie nga gihimo gidiriher ni limot ko nga. Pero Jim Caviezel ang nagda sa Jesus Christ and he happens to have the initial also of JC.
At 33 years old. Yes, he did that. at 33 years old. But he was also forewarned beforehand. Giwarningan na siya daan nga kung imo ning dawaton basin o wala na kay madawat pang mga roles niya sa Hollywood. That's true. Unya, he took the risk. Pero karon, he is an advocate of Christ. And he speaks to advance God's kingdom. Pag kanindot, nya mao ni siya ang ato untang pamalandungan nga kung anyone nga muda og mo apil og dula sugilanon or role play of the passion of the Christ, anyone that portrays and participates, kinahanglan nga way lain nga hunahuna or intention, but to really make that kana bang mukopya ta dili lang sa maingon nato og dinha sa entablado, pero nindot gyud og mas dalaygon kon ato sad gipaningkamutan nga makopya sad ang mga hiyas o kinaiya nga papel nga salmutan sa maong dula. Pero ang kanang imong kay hisgutan man na nimo si Mel Gibson is also a Catholic. Yes. No? A devout Catholic. Although he also went through so many difficulties and so many challenges in life. Personal life niya, and yet he was able to produce. Yung wala pa dito ni mga production companies nga nidawatan na, it came from his own pocket. Pag-produce niya ito. And it became a record breaker sa gross sales sa movie industry. I wonder how it compares with Ten Commandments. Kay classic man yung kaya ang Ten Commandments, no? Amazing yun sa kayo ang production ni Cecil B. DeMille. Ang original to 5 hours masiguro to. Yeah, and Hollywood, by the way, used to be run by Catholics. Kasagaran dito sa una ha, I'm talking about the old Hollywood nga kadaghanan sa mga directors, mga producers, mga Catholics. Yeah. But now, makita naman nato ang infiltration sa enemy dinhi sa atong movie industry kay makita naman nato ang mockery usahay nga makita nato sa ilahang awarding sa mga awards nga ipanghatag, makita na nato nga even in the production numbers lahi na kaayo ang atong makita, no? Duna na pagbugal-bugal sa cross. Sister Cheryl, talking about new life, which is our topic for this afternoon, how do we connect this to the coming Divine Mercy Sunday? Nindot sad na. No? Ang kaluoy sa Ginoo hilabihan man gyud kaayo. Unya nindot gyud og kanang we have the eyes of our heart to see His love and mercy. Unya di man ni madaog ang iyahang naka-experience ang uban, unya ikaw wala, because ang Ginoo kitang tanan wa gyud exempted, kitang tanan pinangga man gyud niya, pero lahi-lahi gyud ang gugma nga iyang ipadayag kanato sa mastag usa, lahi-lahi gyud. And if you until now have not experienced His love kanang pangayua nga, you will have the eyes to see His great mercy and love. Kay ako brad dagkan nagyug kaayo nga higayon nga makaingon jud kog grabe ang gugma og kaluoy dire sa Dios para nako. Unya kanang di paigo ang akong pasalamat. Di gud kaigo akong pasalamat. And I'm sure kamo dinha nga nagtan-aw, do na gid moy kasinatian, labi na kani mga kasinatian nga ani brad o kanang bitawng diyot kang mamatay, unya wala ka namatay, extend pa ang imong kinabuhi. If you are watching right now and you are so alive, even if do na kay sakit, the fact nga naa pa kay ginhawa niya, buhi pa ka, kana, that is grace, brothers and sisters. Kana oxygen yung imong gikuan libre. That's dito true. Sa hospital mahal kayo. Libre tay. Kana pagpangga na gugma og grasya sa Dios na.
Amen. Nakaingon bitaw ko ni Father Mundo ba kagabi ba? Oh. Kaya ako manggihatod si Father Mundo dito gikas ng Sister Shirley kay nag-Easter celebration mas sila Sister Shirley dito. We were invited tayo nga na sorpresa kay uy party man na ni Sister Shirley wa ka masulti. So I had a privilege and honor to send off our Father Word. Father Mundo, Father Word, Father Raymond. Father Raymond Quito. Akong gi hato dito sa gikan lang si Sister Shirley dito sa iyang konbento niya diri sa dili konbento yung house, formation house. Chapel. Yes, little chapel. Dito mas unahan sa yung chapel sis. Iyahan ng kuan din ha, personal na niyang share din ha niya, gihimo na sad niya, paambit na sad niya. Sa may congregation. Mary Help of Apostles or something. He used to be the Queen of chaplain Apostles. Mary Queen of Apostles. He used to be the military chaplain. No? One time. Unya Marian sa kani sa tay unya kining Mary Queen of Apostles na ilaha din natay. Unya kaning he's a late vocationist actually. Asa mo siya ron under? Na ilang kuan diri. Yes tay. Sa Tabunok. Yes tay na asa. May kini siya tay mo pero one agud niya kun agud siya mo duwa og then siya sa una lisod kaayo ang kaning mga music nga iyang tukaron pero usa na lang yoy makapaluha niya Ave Maria na lang. Magkapatandog niya. And so he is kay karon naghisgot bitaw ko ni Brad Alan tay nga kanang iyang chapel ba karon okay pa kayo kay ting init pero iniga May, June, July nga muuso na ang uwan mangguwa ng planggana kay mga mo hunog man sad na ang atop din ha so kinahanglan yung ayuhon niya nagpasidaan to siya nga basig do na sila fundraising nga paghimuon. Hello din ha sa mga manimba sa mga suki ni Padre Raymond Quito din ha sa Mary Queen of Apostles diha sa chapel sa Halublak, Tabunok, Talisay, luyo sa Saint Scholastica. Dinner for a cause ko na siya tayo niya mo after pila ka tuig 30-40 years wala dyan sa motokar dyan ko para na sa Ginoo na ron nagakotokar for his purpose na but yes very dedicated siya tayo niya especially to children niya ginan ako siya sister Cheryl ba nga Father kanang nakapamalandong ko Father ba nakapungutan na dyan ko nga doon naman yun yung pagkahudas din nato matag-usan nato kay di ba si Judas suod kay sa Ginoo one of the 12 and yet makainguntag mas nakaila siya ni Jesus kaysa kadaghanan sa mga sumusunod dito and yet he was able to betray Jesus in just one particular moment nga murag ni patigbabaw yung pagkatawhanon ba sa yung pagkalibutanon nga ni dawat o yun siya og yang bali yang gipuli kang Jesus ba bagman man siya nya murag kita ba mga Kristiyanos nga moingon ta tuo ko sa Ginoo pero ang atong mga binuhatan atong pagtuong atong practices dili diay although nagmahay si Judas sa kaulahian nagmahay siya gani naghikog man gani siya parehas gyapon nato ikaw man tug sala magmahay di mo umpisan pag man kasala na sad kaysa gabuhat og dautan Judas Judas hallelujah so mo to nga akong pangutana nga unsa may kalambigitan karon sa tong topic nga new life ngadto sa ato ang umaabot nga pagasaulugon nga Divine Mercy Sunday do na pabay panahon do na babay paglaom mga mabag-o natong atong kinabuhi labi pa karon sa mga kaning mga nigawas karon mga balita hitungod ni April 8 nga solar eclipse total eclipse unya daghan na kay ni padayag sa ilahang mga pangunahuna nga uy mauna din 3 days darkness na nasab nigawas sa sad ni
So, unsa may mapangandam nato, unsa may angay natong buhaton sa nagsing-abot na Divine Mercy Sunday. Many of the preparations nga himuon jud sa tao kana gyud mag-andam kung dunay kalamidad, mag-andam kung ingani ron solar eclipse, mag-andam. Ang warning dito sa Amerika nga kinahanglan nagkuha og kwarta kay posible nga ma-jammed ang system sa banking system, ma-jam ang internet o ang unsa pa na dinha nga because of solar storm. Dunay solar storm tay nga makadaot sa atmosphere, mo interfere sa mga electronic signals. In fact, there's going to be confusion kuno sa mga mananap kay tungod ang adlaw mukalit man lang og gabi when the sun is going to be covered, no? So mao na mo ngit-ngit bisan pa og supposed to be daytime siya tungod sa eclipse. Hilabi pa sister tabunan magud sa buwan ang adlaw. Unya hilabi pa karon tay nang hadlok yung taga-Amerika kay sa California karon grabe kay baha. Non-stop ang rain. Oh, ya kita El Niño. Right. Pero whether we like it or not, the earth is also growing old. Oh, it's old. It's old already. Lintano na kayo. Hindi na siya kakuha sa... O niya, makita nato nga karon even right now, no? Kanang super init gyud. Pero we can always have that kind of attitude of gratitude. Kay bisan og limuot mingon jud tag salamat kaayo kay makaguwa gyud ang akong mga toxins in the body by sweating ana ba, pero og magsigon tag reklamo we can change that, change the language, change the atmosphere. Kanang inigabot nimo when you arrive at a particular house, what do they hear? Do they hear you complaining? Or do they hear you expressing gratitude? Kay kung ang una nilang madunggan ang imong mga reklamo, that means your atmosphere, the atmosphere that you carry is the one of complaints. No? Doon ba kayo nagtanaw doon yung suki? Kinsa man? Taga Lapu-Lapu. Oh, Sister Pasita Seno. Happy Easter. Oh, nag-abot na yan sa Karkar. Oh, maabadi ay. O niya, Happy Easter sad ni Doc Baby o ni Doc Nap. Yes. Yes, ato ni mga suki. O ni Sister Tess, ni Brad Jess, o ni Sister Susie. Hello ninyo din ha. Niya ato sa ning suki, Sister Odeng. Oh, hello to you. Happy Easter ka natong tanan. Oh. Wapa ka kaganina makagreet ni Sister Oding. Nana siya gipada dire nga message para ni Moses. Oh, ningon siya, good PM, Tay, sis, Brad, ako wala jud ko na hagbong. Never ko nikaw karne. Yesterday lang. Wow. Oh. Unya ningon siya, sorry sister ha, last few days. Okay na sis, at least wala ko makig sa ningiyang di kay ko makabasa og tarong. Nakahisgot ko ganina sa boss nga nagsing pamalikas siya naog sa boss. Niya ingon sa dire, ugot jud ko lang mo appeal kadula sa Ginoo, dili na joke, it is real. Di lang kay mag-apil-apil, it could be considered na yaga-yaga lang. That's true. Kato yung isulti, Happy Easter ninyong tanan. Yes. Unya, mabitaw na no, nga nindot yung kaayo nga ang muda sa papel ni Jesus or sa tanan yun nga musalmot. Lisod sa kaayo, magda ka sa papel ni Mary niya, layo kaayo ang kinaiya sa papel ni Mary. No, niya inikahuman og play sa papel ni Mary, magsulob og makita ang pusod. Murag layo ra kaayo no, nya tungod gikuha nga Mary tungod kay ang features guwapa, no? Pero ang kinaiya layo ras ka Mama Mary, murag
Na sila ay nagpadana tong message sis. Kay Lasag Kani. Saman. Taga Kabadbaran. Taga Butuan. Hi, Brad Dodong. Brad Dodong. Brad Dodong. Rolando Sakay. Kumusta kanang hinaot nga ang pamilya ni Resurrect Gyud sama ni Jesus. Nga ang karaan nalimtan na karon magsugod yun og bag-o. Amen? Oo, ningon ka siya dire. Very nice kayo ako experience Holy Week from Palm Sunday up to Easter. Naka-recollection and confession ko. Shout out nako akong Brad June Sakay 58th birthday niya karong adlaw. Always pray Brad, maulian ralagi ka sa stroke. Hello sa inyong tulo. God bless. God bless you. God bless Brad. God blessed ni sister wife. Oh, happy birthday niya sa iyang Brad si Yes. June. Yes. Unya, naghisgot man ka og karong umaabot Domingo, Brad. Actually, the novena of the Divine Mercy started ni atong Biyernes Santo. Yes. Unya, ika-upat na ron kaadlaw, no? Unya, kada adlaw, lain-lain ang gipuntarya sa imuhang isangat maninato ning mga kalag. Atong ikaduhang adlaw, ang gisangat nato sa Divine Mercy mao ang mga priests and religious. O lain-lain kada adlaw, lain-lain. Karon sa adlaw, lain na sad ni ang atong ihalad dito sa Divine Mercy. Matapos ni unya sa Domingo puhon. Unya gi-encourage yud da nga mangumpisal pa katong wa pa nakapangumpisal, pwede pa gyud mangumpisal. Unya karong Divine Mercy maangkon yun ang grasya o kaluoy sa Dios, that even if our sins are like as many as the sand on the shore, it will be forgiven. That's the promise. Oh? Or as red as scarlet, it will be made as white as snow. Kanindot yun sa iyahang promise. So let's hope in that promise that if we run to the Divine Mercy, hatagan yun sa kaluoy. Basta lang, the condition is mahinulsulon nga kasing-kasing, timos o kinasing-kasing nga pagpangayo pasaylo. Amen to that. So, karong panahon na usab, dili na ito hikalimtan sa pag-apil sa itong mga pag-ampo. Ang kahimtang sa kalibutan, especially dito sa Holy Land, sa Israel, na hantod karong mga panahon na gubot gapong kastanan. Samo kastanan, wa pa nahuman. Wala pa gyud mahuman. Unya dito sa Ukraine, nagpadayon ng yapon ng gubat. Sa ato sa diri nga lugar, medyo naganamanam na sa ka-tense ang situation. Ato ning i-appeal sa itong mga pag-ampo. I-appeal ni nato sa itong hangyo sa itong Ginoo during this Divine Mercy Sunday. Naunta, malikayan nato ang grabing katalagman tungod lang sa itong mga binuhatan lang gihapon. Yes, not only katalagman, our political system also, na daghang mga kausaban. There has been like a move to change the constitution. Daghan kaayo ang kinahanglan ig-aampo nato. Amen. So all of these things atong i-gather ni to mga prayers para sa Divine Mercy Sunday. Atong isang at nga sa atong Ginoo kay kining tanan murag this is already beyond our powers as a people. So kinahanglan nato this time around ang atong Ginoo, ang intervention sa atong Ginoo. No? People are experiencing a lot of di man ni Brad kani bitawng sa ato nitawng nahisgutan last week kani bitawng renewal ba unsaon man gini pagbag-o labi na kung dili gyud bitaw priority sa tao ang righteousness. Kay in Matthew 6:33 na ingon man gyud, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unya karon god tungod sa kalisod sa panahon ang kaning righteousness ma-compromise man god. Well, kutob sila sa seek ye first the kingdom of God. Pero walay righteousness. Walay righteousness yan kaya
nya kanang mura ba og anyway I go to church. Pero mo go to church pero ang gikuyog lain, no? Unya I go to church. When you go to church, then you did not worship. That's a different one. Mao lagi tay kanang unsaon ba nga you go to church and yet ang gibuhat sa kwahi. Kana bang musud manimba pero ang gikuyog puyo-puyo gihapon, wala gyud gihapon nagpakasal. In other words, wala gyud gihapon gitarong. Peligro pa kay sa tanan, kay sa mata sa Dios, basig pagyaga-yaga na hinuon sa pagka-Dios. I think I told you bitaw kanang nya ang naam sa jamo sa among pamilya niya bisag unsaon nimo. Hatagan na nimo ayuda nga makuha ang sinumar aron makasal na. Unya-unyaon bitaw ka, nya tan-awon lang nako di man ni murag di man mo akong forever nya. Kung dili mo ay forever di may na lang magbuwag. Kung dili man di ay unsa man ni practice ra ni. Unya magsige himog bata. Unya kahuman dili imong gitan-aw nga dili mo ay forever. Unya manimba dili mo ay forever ang kuyog. Unsa man di man masabot, di ba? Ang ato lang ikabalakan na kay basin mo abot ang panahon nga ulahin ang pagmahay. So dili na to paaboto ning suon nga dunay mga grabe nga mga panghitabo sa tong pamilya usa ta mudangop sa Ginoo sa kinasing-kasing na gayod. Karon simple reminders from our friends, our relatives, our families could already be a sign from God nga gikauhit na ta sa Ginoo ba? Ipaagi lang sa tong mga palibot. Nagpa-remind sa tuwa. Kanilang mga batan-on ron brad, mga rebellious kaayo, unya masinumpakon kay sa ginikanan, magdaig mugtok, di pasugo. Unya manimba biya ni. Maadto ba ni simbahan? Pero kuyog-kuyog ni siya grupo, ana ba? Unya, iniguli, there you go. Sukol nas mama. Nya, pag Saturday vigil, mingon, isalikway ba nimo ang sala? Mingon, dadako kay tiwog. Isalikway, niguli, supak. So in other words, we are living a double standard ba? Sa ato pa, kaning, simba, pero inigawa sa simbahan, sukwahi ang gibuhat. No? How do we make it nga kanang holistic bitaw ta ug unsay atong gibuhat mausad bitaw ug unsay atong giingon nga gisalikway gid bitaw tinuod sa pagpuyo. It's a challenge, and yet kaya ba nga buhaton? I think so, because ingon gyud siya nga kanang gigaan ta sa gahom sa balang espiritu that God will put us in the path that is right. If we only bitaw na nga ang pagtuo ba, mutuo ka, mutuo. Ug mutuo ka, di mo patuo ka. No? Because ingon ka mutuo ka, nya ano di lagi ka mo patuo. Doon ako naka-istorya kagabi nga amahan. Niya ingon siya nga inan ko na niya anak niya nga dong hapit na biya ko mo retire dong kami si mama nimo. Baka unsay tubag siyang anak unya imo na day gitag gikuhaan og medical insurance pa. Mao ba? Imo na day gikuha. People can be very demanding nowadays, especially among the children. Please be reminded. Feeling entitled And ang obligasyon sa ginikanan baya dili kay ginikanan ko kay anak mo sa gyapon ko. Humanabaya sa diyang iabot na ta sa saktong pangidaron, gipa-eskwela na ta, gitagana tag mga kaygayunan nga mubarog sa tong kaugalingon. Dili baya na forever kay ang ato ang duna usab kitay obligasyon ngadto sa tong mga ginikanan. Kani baya brad no kanang bitang word nga pious or kining word nga piety, dili man ni siya maingon tag Diyos nun kay we think nga kung maingon tag piety mauna gyud na ang atong kanang pagka Diyos nun, pero piety is also piety to family, piety to parents, piety to country.
dako kay siyang scope di ay ang piety. It became like kuan ka ng kanabang. So piety, if I may say, is different from being religious. Yes, it's different from being just pious. Kay kaning piety mao ni ang pagtahod actually sa ginikanan sad. Naa dinha na apil ang piety. Naa magani dinha ang piety ang pag-honor o ang pagmahal sa atong yutang na tawhan. Piety gyapon na, brad. Dinha ko nakat-una na sa Garden of Truth. Nga kini ding piety, kini bitang pagmahal sa atong yutang na tawhan. Kay laliman ka wa gutag ipakatao dito sa kaning Antarctica, ni atag ipakatao dinhi sa Pilipinas. Unya ato sad ng obligasyon. And I think it's even piety. Like for example, no, naa ka nagpuyo sa usa ka subdivision. Unya kanang subdivision nga imong gipuy-an nahug na og imong community. So sa tungod kay imo ng community, ang imong obligasyon dinha sa imong community kinang piety sada. Unya og nag-require na nga kinahanglan kang moamot dinha og ipasiminto ang inyong daan. Ang piety na nga kung pananglitan naamoy homeowners association niya kinahanglan kang moamot sa daoy. Dili ka magpa-bungol-bungol niya moingon na lang kag sila lay paamuta dinha. That is also piety because we have obligations to our community. We have obligations to our family. We have obligations to our country. But why is piety so important in our lives as Christians? I think because una sa tanan gihimo mo gid sa Ginoo as part of a community, as part of a family. Unya kinahanglan makamao gyud ta how to mingle with others because to be able to harmonize ourselves with others is our way of also worshiping God, who is himself worshiping a community. The Son, the Father, the Holy Spirit is a community. Wala man gid sila gubot nilang tulo. It's God's way also of involving us in our procreative role in the world. Kay kita we were made in the image and likeness of God, so that we were also given when we were given the gift of procreation para kita may mo populate sa kalibutan, apil na diha ang atong obligasyon usab ni ining gipanghatag sa Ginoo nato, and that's part of piety. Yung sa nato pag-atiman, yung sa nato pag-asikaso kining mga hinatag sa Dios kanato. The Trinitarian community, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit, is made united by love. Induta nilang tuloy. Unya kanang ang Father, Son, and Holy Spirit, they move as one. Unya kita sad, nindo sad kaayo og mulihok ta, not we bring the atmosphere of unity and love, not of division. So makita man nato sa atmosphere nga atong gibit-bit, no? Nya hinaot nga karong umaabot nga kining Mercy Sunday, kanang mahimo gyud sadta nga worthy sa kaluoy o grasya sa Dios. Atong pahimuslan mga igsoon, kay katong nasipyat karong Lenten season, doon na pa'y 1 week nga mubawi ani padong sa Mercy Sunday. Katong wala makakumpisal, mahimo pag mangumpisal karon para mo-avail nining gihatag sa Ginoo nato na kay gayunan na makighiusa niya pagbalik. Amen. Unya nakoy na nakatunan nga gitawag og target prayer. Target prayer is using the divine mercy, the 3 o'clock prayer dedicated to a certain person for the conversion of a certain person. Nindot ni siya nga pre bitaw og mo
mukuanta mo inom daw taog antibiotics kung dili kayo grabe 3 times a day ra. Pero kung pananglitan imong tonsillitis, grabe ang hubag sa tonsillitis. Ingnon man ka sa doktor, 6-12. So, na 4 times a day na. Unya, mausad na ang 3 o'clock prayer, you died Jesus, but the source of life flowed out for souls. Ug himuon na nimo nga every hour like a prayer dedicated for a particular person, for the conversion of a particular person. Kay sometimes mo surrender na malanta mo ingon na tag wa na jud kay mahimo kay ang tao nga imuhang sultian di naman jud maminaw. So ato na lang offeran of prayers with the hope that God in His mercy will do something and bless the person. Ana nga maunay gitawag og target prayer. Gitarget yun ang kaluoy o gugma sa Dios niya ng particular person. So, mga igsoon, kining panahon naghatag ka nato sa atong Ginoo, atong pahimuslan. Daghan kay sa itong mga kaigsuonan karon, ana sa ospital, daghan kanila ang nagtinga na gani, daghan kanila ang dili na makalihok-lihok sud sa panimalay, dili na makasuroy-suroy kung tanaw na to, pagkabulahan na to mga igsoon. Amen. Nga naa pa ang tanan. Amen. Busa ato kaning pahimuslan para atong gabiton kutob sa tong mahimo nga makighiulit ta sa Dios samtang aduna pay panahon. Samtang kaya pa sa lawas, yes. Samtang kaya pa sa hunahuna. I visited an old lady last Saturday, 88 years old. Nindot kaayo pa ang iyahang paminsar, no? Wala pa, dili demented, klaro pag yung kaayo. But if you consider anang idara, dili na kalihok, dili na gyud kaayo mobile as 40 or 30 or 50 years old. Pero ang kaning mga edad nga pwede pang makalihok. Unya nindot pa kay paminsar, nindot pa kay panglihok-lihok, aktibo pa kaayo. Di gyud nato usikan ang panahon. Di gyud nato usikan ang atong kalagsik sa lawas. Di gyud nato usikan ang kadasig nga atong gibati sa pagkakaron kay di gyud forever ang kalagsik. Di gyud forever ang kalantip sa nahuna. Kung moabot na sa edad di na gyud maingon nagtiguang naman good kay mao naman good daghan na kay excuses, pero karon if you are well and you are still able nindot gyud og mo build up og treasures in heaven than build up treasures in the bank, because kutkuton ra gyud ni saod unya inig panahon na nga motaliwan ta wa gyud tay mada. Dili ba ingon nga dili sakto nga mag-build up og treasure sa bangko apan dili na tay kalimtan nga luyon niya ng tanan, mas gikinahanglan usab nato nga mag-build up sa treasures dito sa langit. Doon ay pangutana diri Sister Cheryl sa imo ning amiga gihapon. Tana lang ko ha, o encounter na ko ba daghang gikasal, nagbulag, sige away, pero nang live-in lang nagkasinabot. Asa may sakto ana, pasensya na sa pangutana ha. Nindot kayong pangutana ha. Kinsa man ang pangutana? Sister Oding. Nindot kay ng pangutana ha, Sister Oding. Kinigong kasal, usama ko ni kasakramento nga gi-institute sa Ginoo. In fact, dinhi niya gihimo ang iyang first miracle in the wedding at Cana. Unya dinhi gyud ang sakramento gyud, Sister Oding, is naa din ha ang sanctifying grace. So
even that gi-institute yun na ni Jesus nga do na joy sakramento sa kasal. Now, maingon na to nga, ay, mas nagkasinabot man ang nag-live-in. Mas magkasinabot yun sila. Mas doon na sila grasya nga mapaabot kung sila makasal. Now, for those nga gikasal, unya nagbuwag ra, no? In that case, gani, na membro ko ana. Pero wa man tay gahom. Kung ang pikas maingon jud nga, I'd like to get out of this sacrament, no? Unya gusto ta nga may usa pa, pero kung ang usa maglugnot-lugnot na gyud, unya maingon jud nga gusto kong makabuhi niining maong covenant, wala tay mahimo ni ana, no? Because the other party wishes to get out of that covenant. So we let him go. Pero it doesn't diminish the sanctifying grace that is allowed and that the couple receives through that sacrament. Yeah. Ang panalangin, di yun na nato ma-underestimate, Sister Odeng. Whether we like it or not, kung doon naman gani nagkasinabot nga nag-live-in, doon na sa Judsay nagkasinabot nga ni lahutay og more than 50 years, so nag-celebrate sila golden anniversary. Kini ang panalangin nga gipilo-pilo sa Ginoo. We cannot underestimate the blessings that they also receive, and di gina nato malimtan. We cannot compare both, kay ang sakramento nga nadawat dinha sa kasal is also beyond measure. The source of sanctifying grace, it's a beautiful grace that's given to married couples. Yeah, actually ang question ni Ana, ang imong gikuan, nagkasinabot o dili nagkasinabot, lahi na ang question sa legal or illegal. May tamo man nga ang pangutana ko diretay nga naako na yung mga kinasal pero gubot kayo nagkabuwag ra mangyapon. Pero asa man ko na mas mayo anang nag-live-in lang unya nagkasinabot. Walay mag-live-in na nagkasinabot. Give me a pair. Nag-live-in na nagkasinabot. If there is no grace from the Lord, no, chaos yun na. Because the mission of the devil is to separate the family. Unya tay, it's already separated from the grace of God. Kay wa man sila nagkadawat of sacrament of matrimony. So, okay rang demonyo na, pagpuyo-puyo lang mo diha, kamao na akong gusto nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Ang pangutan na magud-ani, dili man nagkasinabot mo wa. Ang pangutan na manggod sa sitwasyon ninyo, mahilangit ka ba o dili? That should be the question. Ngayon, why you kalinaw? Because bisawang-sawang pa. Devil to devil, they also fight each other. Because they have all this one has the pride, this one has the pride. Fight yun na sila. Lalay, ganun silang departments, mga demonyo, mag-away, mga gani. Pero tay, pwede raman to sila nga, awa man mo'y kasal na, okay ra na pagpuyo mong malinaw nga mo'y kasal kay okay ra na, asa naaragyapon sila sa enemy. Dili yun, because ang kalinaw sa Ginoo yun, that is not from the devil. The devil is chaos yun na. Bisa pag naaka sa demonyo, chaos yun ang duha. Because ang kalinaw sa Ginoo yun. Especially maabot na ang punto nga doon ay mga anak. Di dyo may tabo nga di dyo magkagubot. The consequence, kadaghan ako nakakita ni, the consequence is kanang mga anak nga way klaro, kolorom, walay kasal, ang mga anak wala sa rehistro. Ang ginikanan, wala sa nakasal, aglibog ang bata, daghan ang bata. Give me a couple who are not married in the church, who is in a peaceful situation. Wala yun. Unya, makita sa nato tayo nga kanang walay panalangin. Walay panalangin, way kwarta. Nagpuyo diha sa kuan kahagipot. Bisan pag nakasal sila, if they are not living in a Christian life, that's only paper. But wala, the practice is not there. Wala nga lahi yun ay.
So makaingon sa tatay nga kung nag-live-in ra mo, di sa Diyos may tabo that you will be leading a good Christian life. And there will be no, ang una lang ganing away, ana, because grace cannot come. There is no grace inside the family. Maubitaw tayo nga kaning kung doon na ba'y nagpuyo sila tayo ba? Pulo sila minyo. Nya dayo naghukom sila nga magbuwag na lang ta. Kay giuna nila nga gusto gyud ko nga malangit ka. Unya I'm sure gusto sad ka nga malangit ko. Magbuwag na lang ta kay unahon yun nato ang katarong nga magpuyo ta sa katarong nga maangko nato ang grasya sa atong kalag dili ang kalipay lawas. Now, unya mao na nga naghukom sila nga magbuwag jud ta. Ngano magbuwag man sila? Magbuwag sila tay kay ngano man. Nagpuyo-puyo sila pulo sila minyo. But there is now the church was given the authority. Now dili na mo ato sa Rome mo manadugay jud kay sa Rome kay wa mo na mahibaw sa situation, but karon locally it can be arranged. So ila lang sutaon jud ang kada kung interesado gyud sila or kining seryoso gyud sila sa ilang relasyon. Kay ang kaminyoon manggod, it should start first with setting up the right atmosphere ba kay kadaghanan good failure sa kaminyoon pera lang atong kasagaran good nga failure sa kaminyon kay sa pagsugod pa lang sayop na duna nay wa matarong. So duna nay kay gayunan nga tarungon ka na if you are leading good Christian lives. Now if it so happens nga dili gyud matabang kay sayop naman sa pagsugod daan, then we go to the church to settle it. Mo nang isulti ni Tatay Dodong na locally kung duna na may, we're talking about kining legalizing annulments na legalize na gyud ang separation, annulled, as if ang annulment man gud is there was no marriage that ever occurred. That is because there was something wrong at the start. So that's the point of annulment. Dili na siya divorce, ha? Lahi ng divorce, lahi ng annulment. Kaya sa divorce, it's never allowed in the church, the Catholic Church. We don't allow divorce. But annulment can be considered kung after interrogation, after investigation nga, dili man na dyan valid din kasala. So that is the annulment. The idea of annulment nga dili yun valid ang kasal in the first place. Nga katong kwansis, katong imong gisulti mo, katong gi-raise ni tatay nga, kung pananglitan, that was a very good decision on their part. Kay with this realization, probably tay, naka-realize lang nga, let's go back to our own respective families. Sayop ang akong gimong decision, sayop imong gimong decision, then let's go back to each of our own families. But when they go back, ang yung sa kapamilya na sa lain, wala lagi. Depende na siya sa sitwasyon. So, situational. And I think, kanang gisgutan ni Sister Shirley, nga they still have a chance to go back kay wala man yun, no? Ang matag-usa sa ilang pares, wala man sa jutay. Motong nagpaibaw mo ni Sister Shirley. Very rare, Very rare. Yes. Very rare. So, to avoid complications and to set things right, no, mao na nga seek ye first the kingdom of God. What's the cause also nga na-separate mo sa silang family? Wala na. Yeah. So mo nang complicated kanistanan, mo nang tun-an yun na pag-ayo, mo na basta wala lubi. Dili bitaw tay, ang kani bitawng righteousness, kung pangitaon yun ba, unsa man gyoy pinakamatarong nga angay buhaton ni ining maong kahimtang. Ana, pautana. And then I think that needs really prayer. And then they came up with a solution nga kanang unsay maayo para sa tong kalag mo itong buhaton. So ang maayong buhaton para sa tong kalag, balik dito sa imong pamilya, balik sa kuang pamilya. But that's very rare, no? Kay lagmet ko na mabiya na ganito na sa nila yung pamilya.
Yeah, usually. Mo yun na kay doon ay third party involved. Oo na nga, kinala yung investigation. So doon ay gi-text dire ang atong sukisan si Brother Dodong Sakay, no? Gikan sa Kabadbaran man ilahatay, no? Kabadbaran ba to sis? Butuan. Butuan. Mauna nahitabo sa amo ang kaminyoon, isudlan sa yawa kay civil marriage rami. Mao na. Mao na From the start, there is already a mistake from mao the start. nga magpakasal jud mi sa simbahang Katoliko. Oh. Praise the Lord. So ang plano ni Kisa may Brad pakaslan. Dodong Yang yung asawa. Katong sa una. Dili. No, ang tay, original na si, asawa. Si Brother Dodong tay katong atong gi-invite kay tay nga Disponsoran tay. litihan Sponsoran tay padong. So sila magtiayon tay ni ani gyud dire tay. So karon ni gawas nga siya man isulti ni civilly married ready sila. Ang iyang plano tay is to really get married in church. Ayaw plano, buhata jud. Buhata. Yeah. Yeah, that's very easy because they are civilly married. Whatever Pwede ra. is bring that paper there. Dali na kayo. Dali ra gyud kayo. There is already support. Yes. Yes. Di gani Brad, nagplano magud si Brad Dodong nga anhin niya dinhi. Anhin siya magpa-bless. Yes. Pero ug ato nang kwintahon adto pa nas June nindot na gyud og iya nang dalion niya. Pa-bless lang sa Jack diri balik. Brad magpa-bless gyapon ka diri sa CCPN. Pero Wa pa man sila kasal sa simbahan. wa pa. They can. Ato ko nun. Kana, pwede gyud kang mulipot dito sa luyo sa simbahan, Brad, magpa-bless na ka. As early, as soon as possible. Unya, dinhi, mo na nato a little bit more special. Kanang naasad ang imuhang anak. Naraman ni siya usa ka anak tay. I think he's already a doctor. Anya, gusto niya nga maaptambong sad sa iyang kasal. Kay kanasad siya nga kung ma-bless na ang inyong kaminyon, Brad, that will also be blessing to your child. Yes. That could also be a blessing handed down to your child. Mo na kadaghanan nga mga anak sa nagpuyo-puyo mahuog lang gyapon nag-antos. Kunya maorbad yun ay makuha lang gyapon sa mga anak nagpuyo-puyo lang gyapon. Dunag yung ko'y kuan, dunag yung ko'y igagaw ba, Brad, tay? Kanang ganahan yung kay siya, kay civilly married man to siya, ganahan yung kay siya nga maminyo sa simbahan. Gaplano-plano na gito siya nga makigminyo dito sa simbahan. And something happened. Na-crash ang aeroplano, o niya, nabaw gito sila pangutana, kay weeks before that, gusto gito siya magminyo sa magpakasal sa simbahan. And then, naabot ang pagka-crash sa aeroplano. They were asking the priest, pwede ba siyang kaslon nga patay na din ha? Ang bana gusto mang mapakasal. Dito na siya, giluyong na siya sa kuan, kaning lungon. Pwede ba ko nung kaslon nga ang bana magpakasal dito sa asawa? Because they had plans few days, weeks before that. Yan, na-crash mo sa aeroplano. Ningon yung pare, no, you cannot contract any marriage with a person who is already dead. Pwede pa masakiton, but not a dead person. You know why it happened? Gidali Diyos demonyo aron ritso dito sa iya. Because this in every soul, it's very precious to the devil. Muna nga, dili yun ta maglangan. Every seconds na, di yun maglangan. Nga naman yun to, kana yun, dato lang yun ang ilang civil kwan. Ang blessing na dayon, di ba? Now, Brother Dodong, to nagtanaw man juga karon. Take this opportunity kay it was by no accident nga nitanaw ka sa program niya gibitar ka ni tatay nga man sa Cebu. It was by no accident nga kamong duha sa imong asawa nga nakatambong mo sa WJS. It had a purpose. Yeah. It had a very good purpose. So, ayaw lang na. Brad, ani ay. Nagsigiro na kuwan. Tuyok ang demonyo. Iwan sa dusa. Ayaw lang na. Nainindot ay i-arrange daan sa pare. Unya i-surprise na lang si Mrs. Panglipot mo tusliyo. Napa-bless na lang mo. Kay anyway, married naman mo. Married naman sa civil rights. So, pa-bless ra.
Ayaw mo ganun ang pagkasal. Unya to, ang dami na lang si sister wife o kuan kaning Brunda or something nga lipot mo dos luyo i-arrange na daan mo ang special tagi na lang pagplano din ha nga gimmick din ha nga blessing dayon right away. Pamawi. Yes, it can be done. Nya dayon ang katong imong giingon giplanuhan nimo nga ari diri sa CCTN utsab na sad kay wag magpugong ninyo mag-renewal of vows mo kanunay. Di ba tay? Oo. Sag mag-renewal of vows mo, magmansari na sad mo. Ana, every month mag-renew. Okay, mag-stop. Okay, Sister Pasit, I'm always watching Paghigmata. Sister Pasit, happy Easter ni mo din ha. Pagkaanindot. Ay apelido mo Pasit? Seno. Kailan mo jutan niya? Ano matag Seno? Sige ba magprepare tayo sa imong sulutan. By the way, Brad, akong giingnan ako pag umangkon gikan sa gawas. Padumi dito sa Santa Rita. Nya akong giingnan sila nga, don't you know that this vigil mass that we are attending is the highest, the most beautiful of all masses? Really? Sila kay Bao. Yeah, pero si Sister Shoni de la Calzada Fernandez, diri man yun siya nitambong sa CCTN the whole of the week of Holy Week, no? So ningon yun siya tayo, salamat yung pasalamat yung sa Diyos na diri na ako gi-celebrate ang Holy Week kaysa sunod tuig dadon na dyan ako kung mga apo. Nakahilak jud tayo, especially sa Easter Vigil. So kita raman whole Cebu, we are allowed to have 2 species. Yeah, mailhan yun nato dire kay sa CCTN we give communion with 2 species, ang bread and wine good, no? Blood, flesh and blood of Jesus yun ato yung panghatag. Muna nga nakabantay bitaw ko tayo katong Sabado nga maklaro na to nga dili tayo ato ba kay anam les kamot paganas kamot body and blood of Christ. Dawat ang amang imo dawat sa kamot. Unya somehow makaingon ko nga oasis niya kay ningang receive it by mouth. Yeah. So what you tayo mahimo? No? Itanaw ko sa akong orasan. Yan ibang ang kontrabida na to sa tananan niya itong programa, ang oras. Abugon mo yun sa oras. So no matter what, no? Mukilab ra gyud, pagkadali gyud. So mga kaigsunan, much as we want to continue, ang oras napupos naman butang na ito atong paglingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong Amahan niya kami, nangaliw po kanimo, nagpasalamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa community nga imo iampingan yun isurod sa 29 ka-anyos niya kami nagpabilin nag-alagad kanimo, nagpabilin nga malagsik away ko kaluya na nagpagamit kay kami andam mo hatag sa among serbisyo kay ikaw mo'y among Ginoo. Andam kami mo dala o mga kalagpaingon dito kanimo. Daghang salamat sa mga grasya sa tagsa-tagsa na mo ka mga pamilya ngayon mga gitagaan sa mga grasya sa mayong panglawas, grasya sa among daily needs o maunta lugayan pa nimo na kaming tanan makadala daghang kalagatukan.
In the name of Jesus. Those who need healing right now, in Jesus' name, we touch and be healed. Body, mind, and spirit be healed. Inside out be healed in the name of Jesus. Any ancestral bondage that they still have in them, right now I command you to be withered, to be dried up, and I cast you out from them and bind you to the foot of the cross of Jesus. Jesus will be the one to dispose of. Jesus, we praise you, we glorify, we honor, we bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, extend to us sa iyang kinanglan mo. In Jesus' name. The intercession of the Blessed Virgin Mary. Amen. 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 Sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So, Simana, kita-kita sa tayo. Yes. Yeah. Have a blessed week ahead. God bless us all. Salamat sa inyong pagpadayon diha sa inyong panimalay. Karong umaabot Domingo, di ta malimot, mga igpasaylo, kay ang kaluoy sa Ginoo, nag-awas-awas, paingon ka nato. In the meantime, please let us continue to be the salt and light of our community, of our family, and of the place where we live in, and make the difference in our lives. Shalom! See you next Monday! I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and usa ka pagtuo